Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. At napanood niyo ba yung huling press briefing ni Yusek Claire Castro na buong pagmamalaki niyang sinasabi na 4,027 barangays na daw ang naideklarang drug-free. Wow! Bravo! Ang hindi niya sinasabi sa inyo, noong 2022, bago bumaba si Rodrigo Duterte, ay nasa 26,000 mahigit na po ang barangay na deklaradong drug-free, which is about 76% of all barangays sa Pilipinas. Meron tayong mga around 42,000 na barangay. So yung 4,027 na ito, na sinasabi ni Claire Castro, is only about 10% of all barangays. Noong 2022, meron tayong 76% of all barangays that are drug-free. At ngayon, yung 76% na yan, 10% na lang. Pero tuwang-tuwa pa silang idinideklara. What is there to be happy about? What is there to be proud about? Imposible namang hindi nyo alam yung datos at statistics bago kayo nanungkulan o nung natapos ang termino ni President Duterte. Ang datos na galing mismo sa bibig ninyo ang nagsasabi that our war on drugs is not improving. We are regressing. At hindi namin kailangan ng datos na yan para makita namin ang katotohanan. Kami na nandito sa ibaba at sa mga barangay, kitang-kita natin kung papaano ang pagkalat ng droga ngayon sa ating lugar. Yung mga dating hindi na natin nakikita na proliferation ng drugs sa ating mga barangay, eto na naman, balik na naman siya sa dati. Pero bakit naire-report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the bad news. Para bang nabalitaan nyo, sinabi sa inyo ng kaibigan nyo, "Hoy, yung nanay mo nakita ko, nasa gasaan dyan sa kanto, nasa critical siyang kondisyon, nasa ICU siya. Pero may good news ako sa'yo. Nung tinest yung kanyang dugo, mababa na ang kanyang kolesterol." Yay! This is exactly what the government is trying to do to us. They are trying to feed us with horseshit. Sabi ko nga sa inyo, tinatrato tayo ng gobyerno natin na parang kabuti. Tinatago tayo sa dilim at pinakakain tayo ng dumi ng kabayo. And this is how you grow mushroom. You keep them in the dark and you feed them with horseshit. Pero hindi natin kailangan tanggapin lahat ng kanilang sinasabi sapagkat ang kapangyarihan ng kaalaman ay nasa dulo na lang ng mga daliri ninyo. Don't just believe them. Don't just even believe me. Meron kayong kapangyarihang alamin ang totoo. Meron kayong mga cellphone, there's internet, you can validate all of this information na sinasabi ko sa inyo at sinasabi nila sa inyo. Kailangan po tayong patuloy na mag-participate at mag-engage tungkol po sa sitwasyon na to. Sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. At mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Isang maulan na hapon po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At nung mga nakaraang araw, marami pong mga deklarasyon ang ating presidential spokesperson, si Claire Castro. At isa nga po dito ay yung kanyang pagsita sa Vice Presidente na panay daw ang biyahe pero wala daw accomplishment na ire-report. Parang tila ba nalimutan ni Yusek Claire Castro kung ano yung tungkulin ng Vice Presidente. Hindi porket nagbiyahe ang Vice President, kailangan pag-uwi niya ay meron siyang ire-report na accomplishment. Kasi ang Vice Presidente ay hindi naman po magiging opisyal na delegado ng Pangulo kung hindi siya bibigyan ng tungkulin. Hindi po siya magkakaroon ng accomplishment abroad kung hindi siya ipinadala as an official diplomatic envoy ng gobyerno. Ang Vice Presidente po, under Article 7 ng Constitution, ang kanyang trabaho ay basically ceremonial. At kung bibigyan siya ng trabaho ng Presidente, magkakaroon. Kagaya nung siya ay naging Secretary ng Department of Education. Siya ay may trabaho bilang DepEd Secretary at ang accomplishment niya ay base doon.
At very traditional po na halos lahat ng mga vice presidente binibigyan ng tungkulin ng mga presidente. Kagaya ng panahon ni Cory, si Doy Laurel, naging secretary ng Foreign Affairs, ng panahon ni Fidel Ramos, ang kanyang vice presidente si Erap ay ginawang head ng Presidential Anti-Crime Commission. Panahon ni Erap, ang kanyang vice presidente ay nagkaroon din ng mga iba-ibang trabaho nung panahon na yon. Si Gloria ay binigyan ng tungkulin ng Pangulo. At si Gloria, nung siya ay naging presidente, yung kanyang vice president, ganun din. Si Ninoy, si Noynoy, and hanggang dumating kay Rodrigo Duterte. So, panahon ni Rodrigo Duterte, actually binigyan din niya ng assignment si Leni Robredo bilang HADSI chairman at saka yung chairman ng Anti-Organized Crime Group or sa Anti-Drugs Board yata siya nilagay noon. Pero may trabaho siya. At yun ang accomplishment nila. Kasi ang tanging tungkulin ng Vice Presidente sa ilalim ng konstitusyon ay maghintay na ang Presidente ay ma-incapacitate, mamatay, o di kaya ay alisin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment or any other lawful means. Kung hinihingan mo ng accomplishment ang Vice Presidente at i-accomplish niya yung duty na binigay sa kanya ng konstitusyon, ay kabahan ka na. Kasi wala ka ng trabaho. Ibig sabihin, pag na-accomplish ng Vice Presidente yung tungkulin niya, under the Constitution, she would have assumed already the role of the President. Dahil bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos o tinanggalan siya sa pwesto o di kaya may nangyari sa kanya. Kaya kailangan na siyang palitan ng Vice Presidente. Kaya, use it clear. Dapat, magpasalamat ka na hindi pa nagbibigay ng accomplishment report ang ating Vice Presidente ayon sa kanyang constitutional duty. Because if she does, wala ka na dyan sa Malacanang. That's the only duty of the Vice President. Ayaw mo man yung sinasaad na yun ng Constitution, wala tayong magagawa dyan. Kung gusto mo, palitan mo kung anong sinasaad ng batas. But the law is the law. That's what the Constitution says. Hindi mo pwedeng paghanapan ang Vice Presidente ng trabaho o tungkulin na hindi ibinibigay sa kanya ng Constitution. Hindi ka pwedeng mas mataas pa sa Constitution. At kung may na-accomplish man ang Vice Presidente sa kasalukuyan sa pagganap niya ng kanyang tungkulin bilang Vice Presidente, ito ay actually labas na o dagdag na lamang doon sa ginagawa o iginawad sa kanya ng ating konstitusyon. Kaya po tayong lahat, huwag tayong basta-basta makikinig sa kung ano mga nadidinig natin. Magbasa din po tayo, mag-aral po tayo. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.